Bago po natin aniyahan po ang tagapagsalita ngayong umagang ito, inaaniyahan po muna natin ang ating District Head Pastor para po i-welcome po ang ating guest pastor ngayong umagang ito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastora Kay P. Lopez. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Sabihin nga po natin sa katabi natin, Happy Anniversary! Praise the Lord! Napakabuti po ng ating Panginoon. God is so good. Amen po ba? God is so good. At purihin po ang Diyos sapagkat hindi po lahat ay nakakatapos ng isang taon. Ano po? At tayo'y pangalawang taon na dito po sa ating Extension Worship Service dito po sa JIL kay Pumbo. Kaya sa oras pong ito, we want to give glory to God. We want to thank God. Pasalamatan ng Diyos, ipinrovide niya ang pangangailangan ng JIL kay Pumbo. Pasalamatan ng Diyos sapagkat nakita natin napakaraming tao sa kay Pumbo ang binago ng Diyos, nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng direksyon ng buhay, nagkaroon ng katahimikan, nabuo ang pamilya, gumaling sa sakit at karamdaman. It's all because nakilala natin ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, ay dadako tayo sa napakahalagang bahagi ng ating celebration ngayon. At ito po ay walang iba kundi ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano kaya ang mensahe ng Panginoon sa atin na atin pong hahawakan, dadaanan sa mga susunod na taon na ibibigay po ng Panginoon sa atin? Ituon po natin ang ating mga atensyon sa salita ng ating Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At purihin po ang Panginoon sapagkat ngayon ang atin pong tagapagsalita ay talaga pong matagal nang naglilingkod sa Panginoon. Nung nagpasimula po kami dito sa bayan ng Santa Maria ng Jesus is Lord Church Worship Healing Service, kasama ko na po siya. Isa po siya sa mga leaders na nauna, bata pa po kami. Pero ngayon ay senior citizen na kami. Pero nagsimula tayo dito sa Santa Maria, kasama ko na po siya sa pagbubukas ng mga Bible study at sa pagpapatakbo ng atin pong worship healing service. Na ngayon po ay hindi lamang isang service na ang meron tayo dito sa Santa Maria. Mula po doon sa ating pinanggalingan, ang ating main church, ang JIL Patag, ay na-i-distribute po tayo sa mga bara-barangay. At ang atin pong tagapagsalita ay isa sa mga nai-assign po natin sa 4 na barangay na binubuo po ng San Gabriel, Kamangyanan, Santo Tomas, at Mahabang Parang. So ito po ang barangay na inassign po natin sa Kanya na pinagpapala po ng ating Panginoon. Ang babae pong ito ng Panginoon, nilagay ko sa lugar na yon sapagkat wala pa po talagang gawain. Meron pero mahirap pong kumilos ang gawain sa lugar na iyon. Pero alam ko po na siya ay mayroong gift na binigay ang Panginoon, and that is gift of prophecy and gift of healing. At alam ko po gaano man ang mga tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, kapag nakita na po ang himala na kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalan at salita, walang tao na hindi lalapit at magpapakumbaba sa Panginoon. Kaya siya po, dahil sa kanyang gift na yon, ay inilagay ko po siya doon sa lugar na iyon. And God is so good. Ngayon po ang ating gawain doon sa lugar na yon, meron na po tayong mga gawain sa 4 na barangay na yon sa pangunguna po niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya po purihin ng Diyos at sa amin pong mga edad ay handito pa rin po siya. Ginagamit ang kanyang katalinuhan, ginagamit ang gift na binigay ng Lord sa kanya, ang kalakasan pa hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya ngayon po, we are very privileged to welcome po ang isa sa babae, anointed servant of God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastora Evelyn Grabador.
Amen po. Welcome po. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastora Kay. Thank you so much. Nakakapanliit po yung pagpapakilala na yon. Talagang sa Diyos lang po ang lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan. Dahil narito po tayo, tumatayo po ako ngayon sa inyong harapan dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Praise the Lord. God is so good. Isang karangalan po na maanyayahan sa lugar na ito para maging tagapagsalita ng second year anniversary ng JIL kay Pumbo. Mari po bang palakpakan natin ang Panginoon dahil siya ay tunay na Diyos na sumasagot ng panalangin. Praise God. Amen. Kaya kanina pa lang ay talagang nararamdaman ko po na narito ang presensya ng Diyos. At yung presence ng Lord is without pretense. Without pretense, talagang magpapakilala siya, kikilos siya, kung nakahanda man po ang inyong puso, kung ano man ang motibo ng buhay, ng puso, ng bawat isa sa inyo sa pagpunta na ito. Ang Diyos po ang kakatagpo diyan. Ang Diyos po ang magpapakilala sa ating kalagitnaan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako'y produkto ng panalangin. Napatunayan ko po ang tema ng JIL kay Pumbo sa taon na ito, Diyos na sumasagot ng panalangin. Dahil dati po, hindi ako nakakilala sa Panginoon, hindi ganoon kaayos ang aking buhay. I tried many things in this life nung aking pong kabataan, pero may hinahanap po ako na sasapat at sasagot sa lahat ng katanungan na meron po ako sa aking buhay. At meron pong isang babae na tumawag sa Diyos at ipinanalangin po ang inyong lingkod. Kaya nagulat po siya nung nalaman po niya na ako po ay tumatayo na sa isang pulpito, sa pulpito po ng Jesus is Lord Church Worldwide. Salamat po sa buhay ni Brother Eddie Villanueva. Dahil hindi niya ako kilala, hindi niya ako personal na kilala, pero pinagkatiwalaan po na makatayo sa kanyang pulpito. At ganun din po sa ating district pastor, Pastora KP Lopez, na siya rin pong nagtiwala para magkaroon po tayo ng pagkakataon na mapaglingkuran ang Diyos. Sa bayan po na ito ng Santa Maria, siya po ang humubog. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na itinuturo po niya, siya po yung humubog sa akin para magampanan ko po yung katungkulan na ang salita ng Diyos ay maipangaral. Kaya naniniwala po ako sa umagang ito na lahat ng lalaki at babae, bata, matanda na nasa lugar na ito ay bunga ng panalangin. Bunga ng pagtawag sa Diyos. Dahil kung wala pong nanalangin, wala po tayong lahat sa lugar na ito. At naniniwala po ako, lahat ng tao sa panahon na ito ay busy. Tama po ba? Lahat may mga schedule, maaari yung iba sa inyo, mamaya magpapaalam na dahil meron pang pupuntahan. But I believe God is in control. God has a message for us, for you this morning. Kaya binabati ko po ng isang pinagpalang umaga ang lahat po ng naririto. Praise God, yung atin pong mga pastor, si Pastora Annie Perez ng JIL Pata, ganun din ang ating nag-opening prayer si Pastora Abby, our assistant pastor, and our beloved district pastor, Pastora Kay Lopez. At yung ilan po ay nakikilala ko, yung nasa harapan, yung iba po ay hindi. Okay, pasensya na po, pero binabati ko rin po kayo ng isang pinagpalang umaga, Engineer Lito Jacinto. Kilala ko siya dahil taga Santo Tomas po siya, doon sa lugar na pinagagamitan po ng Panginoon sa aking buhay. Ganon din si Counselor Sir Neil Mateo. Good morning po si Sir Jad Racal. At kanina po yung tumatakbo po na Vice Mayor, tama po ba? Praise the Lord. Kaya isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Kaya tuloy po tayo doon sa ating mensahe for this morning that you are a fruit of answered prayer. May nanalangin po. Alam niyo po ba na ang JIL kay Pumbo, ilang buwan na nanalangin
para po sa gawain na ito ng kanilang second year anniversary. At ang JIL kay Pumbo po ay bunga ng panalangin. Kagaya po ng natura na sabi ng ating district pastor, noong mga unang panahon po na pumupunta kami dito sa kay Pumbo, nararanasan po namin dahil kapag kagabi na, wala na pong jeep na dumadaan po dito sa kay Pumbo at pinanggagalingan po namin Silangan, Mag-asawang Sapa, tapos Keisho, then kay Pumbo. Nilalakad po namin yan patungo doon sa kanto para mangaral ng salita ng Panginoon. And praise the Lord. Ngayon po, ang JIL kay Pumbo na meron ng worship service ay bunga po ng panalangin. Kaya sabihin nyo nga po sa inyong mga katabi, alam mo ba, nabunga ka ng pananalangin? Kaya malaki ang nagagawa po ng pagtawag sa Diyos. Napakalaki ng nagagawa ng pagtawag sa Diyos. Last year po, ay nakaranas po ako ng, hindi ko maintindihan kung ba't ako na high blood, pero nag-iingat naman ako sa pagkain. Siguro po dala ng pagod, ng puyat nung panahon na yon, ay nandun po ako sa JIL Prayer Revival Meeting. Bigla po akong nahilo, tapos hindi ko po alam kung ano yung nangyayari sa akin, ang hihina po ako. At nung ako po ay binipi, ang blood pressure ko po is 160/80. That time. Kaya sabi po nung doktor na nandoon, ay bukas, wag na wag kang hindi magpapa-check up. Ang tanong ko po, pagka po ba ako i-check up, bibigyan ako ng maintenance? Sabi niya, ilang taong ka na ba? And that time, I'm 58 years old. Ngayon po sa August, 60. Kaya welcome sa senior citizenship. Kaya nung narinig ko po yung salitang maintenance, sabi ko, Lord, di ko kailangang mag-maintenance. Palakasin mo ko kung gusto mo pa akong magamit. At nung panahon po na yon, ay talagang sinunod ko yung payo na magpa-check up ka, magpatingin ka sa doktor. Pinadaan po ako sa CT scan. Sabi ko, Lord, wala akong sakit. Pero ang dami pong gamot na pinate-take sa akin. Hanggang dumating po na isang linggo, faithfully, na iniinom ko yung mga gamot na ibinigay po sa akin para bumaba, yung mga dapat bumaba kasi ang dami pong nag-high. High blood, high sugar, di po ba? Habang iniinom ko siya, lalo ako nanghihina, bumagsak po ang timbang ko ng 45 kilos. Talagang sabi nung asawa ko, naku po, pag hindi mo tinulungan ang sarili mo, mauuna kang umuwi ng langit. Ganun po yung sabi niya. Sabi ko, hindi ko tinatanggap yan. Ang buhay ay galing sa Panginoon at ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Kaya ang sabi ko po sa Panginoon, Lord, obedient ako na yung sinabi ng doktor, ginawa ko. Pero habang iniinom ko ang mga gamot na ito, pahina ako ng pahina at nawawalan ako ng gana sa pagkain. Kaya tinaas ko yung mga gamot. Sabi ko, Lord, enough is enough. I am healed by the stripes of Jesus. I am healed. I am made whole. Hindi ko na ininom yung gamot. Bigla pong ginanahan ako ng pagkain at pinalakas uli ako ng Panginoon. At palakpakan ho natin ang Diyos na sumasagot ng panalangin, gumagawa ng himala. At nung isang araw, sabi po nung mister ko, kamusta na yung gamot mo? Sabi ko, anong gamot? Yung maintenance mo. Sabi ko, naku, ang tagal-tagal ko nang hindi iniinom yan. Sabi niya, ha? Hindi mo yan iniinom? Yes, because Jesus is my healer, my great physician, my great doctor. Ang Diyos ay kasing lapit lamang ng isang tamang pananalangin. Hindi ko po iniinom, pero nakita ko po how God strengthened and healed me. Indeed, He is our healer. Kaya nung sinabi po ni Brother Lawrence na kayo po yung maging speaker, sabi ko, Lord, ano yung i-share ko doon? What is your message for JIL kay Pumbo? At actually po, tomorrow, Thanksgiving naman.
ng JIL Santo Tomas 21st anniversary, pero Thanksgiving. Sabi ko, Lord, kakayanin ko po ba? 2 preparation yung gagawin ko. Kaya talagang pumunta po ako sa isang lugar na kung saan ay makakausap ko po ng heart to heart ang Panginoon. At sabi ko, Lord, maganda man yung gawin kong preparation sa teaching na ito kung hindi nyo po ako sasamahan at kung hindi nyo sasagutin ang mga tao na pupunta sa lugar na yon, baliwala lahat. But God is faithful sa JIL kay Pumbo. Kaya ang katuruan pong ito ay pinamagatang Reachable God, a call away. Feel free to call. Reachable God. Sino pang naniniwala na ang Diyos ay kasing lapit lamang ng isang taos-pusong pananalangin? He is. Why? He is God. Kaya ang sabi po ng team verse for this year, second year, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Call to me. Ang Diyos mismo ang nag-uutos sa buhay ng bawat isa sa atin na tumawag sa Kanya at sa iyong pagtawag may gagawin siya. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya nasabi po ang mga talatang ito sa Biblia, nung panahon ni Jeremiah, ay nandun po sila sa tinatawag na captivity. They are captives. At nung panahon na yon, nakakulong pa po si Jeremiah. Kaya hindi niya alam kung anong gagawin, pero ang Diyos ay nangungusap. Kaya napakahalaga po sa buhay ng isang tao na hindi mo lang alam na may Diyos. Kailangan kilalang kilala mo kung sino ang Diyos na ito sa iyong buhay. Bakit? Dahil kahit nasa kulungan ka at nasa ang lugar ka, kagaya ng nangyari kay Jeremiah, ang sabi sa kanya ng Diyos, call unto me. Jeremiah, call unto me. And I will answer you and show you great and mighty things. Great and mighty things. Alam po ba natin kung ano yung great and mighty things na galing po sa Panginoon? The great and mighty things, He is God. He is the Lord. He is the one who answers all our prayers. He is the God who makes all things possible. Kaya kung sa panahon na ito, nasa isang sitwasyon tayo na parang mahirap paniwalaan, parang mahirap makaalis, meron pong Diyos na mula doon sa kalangitan, nakatingin po sa lugar na ito. And He feels you. Nararamdaman niya ang iyong pinagdadaanan at nararamdaman sa kapanahunan na ito. And He is God who is good all the time. Alam po ba natin that God is good all the time? Diba? May nagsabi sa akin, naglilingkod ka sa Diyos, nagkakasakit. Abay, tao lang ho. Lahat po tayo prone. Diba? Lahat tayo po pwedeng magkasakit. Pero ang pinakamagandang katotohanan na malaman natin, there is a God who is the great physician of His creation. Amen? Higit sa kaya. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya God is good all the time. Sabihin nga po natin, God is good all the time. Amen? Whether may mga pangit po na nangyayari sa ating mga buhay, ang pangako ng salita ng Diyos, all things will work together for our good to them that called according to His purpose. All things will work together for our good. Sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon, tanungin nyo nga po kung ang inyong mga katabi ay nagmamahal sa Diyos. Natanong nyo na po ba? Ang susunod na tanong ay ito. Kasi diba, pag nagtanong ka, tanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba ang Diyos? Of course, ang sasabihin ay, ano po? Yes.
may panibagong tanong, totoo ba yan sa puso mo? Totoo bang nagmamahal ka sa Diyos? Sapagkat ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay without pretense. Hindi po pakitang tao. Hindi ka makakapagkaila sa harap ng makapangyarihang Diyos. Alam niya kung totoo ang motibo ng iyong puso. Alam niya kung tama ang iyong iniisip. Kaya ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos ay gumagawa at sumusunod sa kanyang mga utos. Amen. Kaya ngayon po, balikan ko. Do you really love the Lord? Do you really love the Lord? Amen. Diba? Si Pedro, ilang beses siyang tinanong ng Diyos? 3 beses. Tama po ba? 3 beses siyang tinanong, bakit? Para masiguro ng Lord na totoo ba, Pedro, na mahal mo ako? Kaya 3 beses siyang tinanong, bakit? Ano ang experience ni Jesus kay Peter? Jesus was being denied by Peter. Tama po? Diba pinagkanulo siya ni Pedro? Pero sabi ni Pedro, I love you, Lord. Kahit anong mangyari, hindi talaga ako sisira sa'yo. Pero nung sa panahon na ng pagsubok, ano pang nangyari? Bumigay ang Pedro. Kaya nung sumunod na encounter nila ni Jesus, 3 beses siyang tinanong, do you really love me? Gawin mo ang inuutos ko. Do you really love me? Pakainin mo ang aking mga tupa. Do you really love me? Hello? It is so good to have a good and right relationship with God. Sabi ko nga po sa buhay ko, ang tanging kayamanan na meron ako, pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos, kayamanan po yun. Pananampalataya, kayamanan po yun. Kahit wala ka ng mga bagay na meron ang maraming tao, as long as meron kang Diyos na po pwede mong tawagan, He can do miracles in our lives. He can do great things. Amen? Sabi po ng Biblia, ang mabuting tao may iniiwang pamana sa kanyang mga anak. Sabi ko sa Lord, Lord, ano yung maiiwang kong pamana sa aking mga anak? Ang tanging ginagawa ko ay maglingkod sa iyo. Kaya sabi ko, Lord, prove your word. At pinatunayan po ng Diyos na talagang sumasagot siya. Kasi po isang pagkakataon, napunta po kami sa lugar ng Zambales. Nag-uusap-usap lang kami. Sana bigyan tayo ng Lord ng bakasyonan sa lugar na ito. Alam niyo po, yung pag-uusap-usap na yon, napakinggan ng Diyos at ginawa ng Diyos. Kaming 3 na nag-uusap-usap, binigyan po kami sa lugar ng Zambales 1,000 square meters each. Nag-uusap-usap lang po kami. We just desire, hindi pa namin pinag-pray. Bigla pong may lumapit sa amin, baka gusto nyo na magkaroon ng lupa sa lugar na ito. Ang sabi po namin, wala ho kaming pambayad. Ang tangin meron lang kami, pananampalataya. Nabibigyan kami ng Diyos. Sabi po nung konsihal sa amin, ay Pastora, gusto mo, ibibigay ko sa'yo 10 years to pay, 300 per square meter. Sabi ko, Lord, will we grab it or not? Sabi ng Panginoon, step by faith. Humakbang po kami ng may pananampalataya. Ang 10 taon, wala pang 5 taon, binayaran na ng Panginoon. Hello? Ganyan lang po ba yung palakpak na para sa Diyos na sumasagot ng panalangin at nagpapakita ng himala? God is an answering God. There's nothing too hard for Him to do. Kung totoo ka sa Kanya, magiging totoo siya sa iyo at gagawa siya ng mga dakilang himala. Yung hindi ko sukat akalain na mga pagpapala at mga bagay sa buhay na ito, ang Diyos lahat ang nagkakaloob. Ang Diyos lahat ang nagkakaloob. Kaya nabayaran namin. Ang hawak lang namin, tax declaration. Kailangan po magkaroon ng title. I ask God. I call unto God. Sabi ko, I call heaven right now
to release my land title. And praise God, God has given us favor. Na ang laki-laki po ng hinihingi sa approved plan. Andito po si Engineer, mahal po pala magpagawa ng approved plan. But God answers prayer. When you call upon Him, He will show great and mighty things. Sabihin nyo nga po, the Lord will show. Sige po, malakas po. Parang dalawa lang yung kausap ko. The Lord will show great and mighty things in my life in this season. Do you believe that? God can give you victory if you are entitled for that. Wala pong lalapit sa Diyos na bibiguin ng Panginoon. Wala pong mahirap na bagay sa Diyos. Napatunayan ko po yan sa aking buhay. God is good all the time. In good times, in bad times, God is good. He make all things work together for my good. Kaya nung akala ko po mamamatay na ako kasi hindi na po talaga ako makatayo sa higaan. Alam po yan nila Pastora Ani kasi yung isa po sa extension coordinator natin sa Bulak ay binisita po ako. Pagkakita sa akin, sabi pong gano'n, Pastora Evelyn, ano nangyari sa'yo? Magpa-dextrose ka na. Magpadala ka na sa East Avenue. Kasi yung isa po nating kapatiran, kumpari po natin ay nagtatrabaho sa East Avenue. Pinapadala na ako doon. Siya na raw ang hihingi, tatawag ng ambulansya. Sabi ko, no. Binigay na sa akin ng Lord ang kasagutan, tatayuan ko yon. Kahit anong mangyari, tatayuan ko yung kasagutan na yon. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, God is at His best when things are at their worst. Nandun siya. Kumikilos siya. Nagpapakita siya. Kaya sabi po ng Jeremiah 32, verse 17, I prayed to the Lord saying, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too hard for you. Let us believe that word, that nothing is too hard for God to do. All you need is to call. Call unto Him. Call unto Him. Sabi ko, Lord, naglilingkod kami sa iyo. Nakasakay kami sa motorbike. Pagka umuulan, basa po kami, 10:00 ng gabi. Kaming mag-asawa, uwi po kami ng Patag, galing kami ng Mahabang Parang at Santo Tomas, Tabing Bakod. Basa talaga kami. Pagka naman mainit, sunog ka talaga sa init ng araw. Sabi ko, Lord, itong mga tao na to hindi nakakilala sa'yo, may sasakyan. Bigyan mo kami, Lord, na hindi kami mababasa. Alam niyo po, binigay sa amin, kasi hindi ako naging specific. Ang binigay po sa amin, tricycle. Hindi nga kami mababasa. Pero that time, pinapagawa po ang kalsada ng Mahabang Parang, nalubak ang tricycle. Naglakad ako mula doon sa may memorial ng San Gabriel, Angel. Mula doon hanggang patungo doon sa Mahabang Parang, doon sa may Long Meadow, tapat po noon. Doon sa bahay po ni na Sister Lisa Jacinto. Kaya sabi ko, Lord, pwede po bang mag-request uli? 4 na yung gulong. 4 na gulong, Lord, para yung mga damit ko, yung mga gamit ko, nandun na lahat. Kaya pag Bible study o kaya worship service, nandun na yung gamit mo. Sabi ko po dun sa aking mag-ama, naniniwala ba kayo, bibigyan ako ng Lord ng 4 ang gulong? Tinawanan lang ho ako. Natatawa sila. Ano ka? Sinuswerte? Wala ka naman trabaho, magkakaroon ka 4 ng gulong. Pero that is my faith. I call to the God of heaven. Kaya nung may nakita po ako isang worker, akala ko malakas din ang pananampalataya. Sabi ko, brother, naniniwala ka ba? Itong tricycle na ito, 3 gulong, magiging 4 ang gulong? Sabi niya, opo, naniniwala po ako kasi bibigyan kayo ng Lord ng spare tire. Ayan, bumagsak. Spare tire. Sabi ko, hindi, yan ang pananampalataya ko. Ang pananampalataya ko, 4 ang gulong, magkakakotsi ako. And true enough, after 1 week, may nagbigay po sa amin ng kotse. God is good. God is good. Napakahina po ng palakpak ninyo.
Ang Diyos ang pinapalakpakan natin. Ang Diyos ang pinaparangalan natin. Siya'y makapangyarihan na totoo. Pag ganyang palakpak lang, baka hindi bumukas ang kalangitan. Pwede po ba yung palakpak na magbubukas ng kalangitan? Amen? Binigyan po kami. Natuwa po yung aking mag-aama. Totoo. Totoo. Kaya sabi po nung aking husband, ay gusto ko mag-upgrade yan. Alam niyo po ba, dalaga pa lang ako, may nakita po ako sa isang magazine, way back 1986, CRV. Noon pa lang sumisikat yung CRV. Sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon nito. Pwede ba? Ang tagal na po noon, 1986. Pero nang binigyan ng Diyos ng katuparan, ay nandun na ako sa Santo Tomas. Binigyan po ako ng CRV ng Lord, kulay green. Hello! Yan ba ang palakpak na magbubukas ng kalangitan? God is good! Amen. Kaya sabi po ng Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you did not understand. You did not know how. Kung paano mangyayari. Sino yung nagsasabi? Sino po yung nagsasabi kay Jeremiah sa Jeremiah 33:3? The Lord. The Lord. The God who made heaven and earth. Kaya who is God? The Lord is His name. He is the Lord. What has God done? He has made, formed, and established the earth. Kaya nung binubuo ko po, ang katuruan na ito yung talagang nangusap, nagrema sa akin pong buhay, sa aking puso. Kaya sabi ko, Lord, malakas na po loob ko. Doon pa lang sa salitang, who is God? The Lord is His name. At habang po tayo kanina'y nag-worship, na ang pinapakanta ay yung Jaire, Shama, Rafa, di po ba? Ang pangako po kasi ng Lord sa inyong second year anniversary na ito, natatakbuhin nyo sa buong taon. He will show Himself mighty and strong in this church, in JIL Kaipumbo. He will show forth His name, the Lord who is strong and mighty. The Lord is about to do great things in your life. You must begin to believe it. May gagawin po ang Diyos. At may ginagawa na po siya sa mga sandali na ito. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Jesus is still the same yesterday, today, and forever. Iba-iba tayo ng pananampalataya at paniniwala, pero gusto ko pong sabihin sa inyo, iisa lang ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang mahalaga po sa Kanya, sumampalataya tayo ng lubos-lubusan. Kilalanin po natin siya sa ating mga buhay. Kaya inuutusan po niya tayo na tumawag sa Kanya. Amen? Siya na nagbabago ng buhay. Siya na nag-aayos ng buhay. Siya na nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Siya na nagpapala sa lahat ng tao. Kaya nga meron pong nagsasabi sa amin, paano nagkakaroon ng ganitong mga bagay ang mga tao na ito? Wala naman trabaho. Ang tanging trabaho ay maglingkod sa Diyos. Alam niyo po, yun po yung ipinagyayabang at pinagmamalaki ko, na ako'y naglilingkod sa Diyos, na ang Diyos na aking pinaglilingkuran, kailanman ni isang segundo ng aking buhay, hindi ako iniwan, hindi ako pinabayaan. Siya nagsusustain lahat. Siyang nagsusupply ng lahat. Kaya kung sa panahon po na ito, pinanghihinaan tayo ng loob para magpatuloy sa buhay, gusto ko pong ipakilala sa inyo
ang Diyos na lumikha sa buhay ng bawat isa sa atin. He cares for you so much. He loves you so much. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo dahil gusto niyang ipahayag sa buhay ng bawat isa sa atin, ganito kita kamahal. At ibinigay niya yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Gusto ko po, habang nakikinig kayo ngayon ng mensaheng ito, iparamdam sa inyo ng makapangyarihang Diyos ang higpit ng kanyang yakap sa inyong mga buhay. Amen? Kaya tinuturuan niya tayo. Kapag tayo ay nakatanggap ng isang napakahalagang tawag, at tapos na mismo yung tawag na yon, ano po ang inyong ginagawa? Yung iba, tatawagan uli. Pero pag yan, ay itong isa, alam ko hindi nyo nababalikan ng tawag. Kapag ang tumawag sa'yo, maniningil ng utang. Di ba? Pero pagka yung mga tao tatawag sa'yo, alam mo natutulungan ka, will you call back? Hello? Will you call back? Of course. Alam mo, tutulungan ka eh. Alam mong sasaklolohan ka. Paano nung tumawag ka, but the number is already blocked? Diba? Wala ka ng pagkakataon para mapakinggan kung ano yung sasabihin sa'yo. Pero praise the Lord, dahil sa lugar na ito, meron tayong Jeremiah 33:3, unblocked number of God. That you can always call, that you can always come. Amen! Kaya dapat ang senaryo na ito, hindi yan dilema ng mga Kristiyano. Because God has given His unblocked number to those who trust Christ and receive Him as Lord and Savior. Itama niyo po ako kung ako'y nagkakamali. Mahirap po bang may utang? Sino po, pag may utang ka, nakakatulog ka? Meron po ba? Na pag may utang, makakatulog ka? Dumating po ako sa punto ng aking buhay, si Pastor Manny, inintroduce niya sa akin yung business niya. Maganda naman po yung business, kaya po, ginrab ko po yon. At ako po ay nanghiram ng, tawag dyan, puhunan. Puhunan. May nalapitan naman ako, pinahiram po ako. So dumating po yung pagkakataon na yun pong tindahan namin, ay ninakaw. Ang tinira lang po, plastic ng Sarali. Nung may Sarali pa po, kasabay ng Avon. Ninakaw lahat. Bagong lagay po namin ng produkto kasi nung time na yun talagang ang lakas po namin sa Sarali. Nagkakaroon kami ng mga incentive, kaya lagi pinupuno namin yung aming store. At kinabukasan, nung papasok yung aking anak, ang sabing ganun, bumabalik siya. Sabi niya, wala na pong laman yung tindahan natin. Kaya yung asawa ko po, nagtatakbo, nakita nga niya, plastic na lang ng Sarali. Lahat nilimas. Kaya nangyari po, dahil yun yung source of income namin that time, ang nangyari po ngayon, hindi ko na mabayaran ang puhunan. Ang nababayaran ko na lang, interest pa konti-konti. Hanggang umabot po ito ng 250,000. Ang hiniram ko lang po, 30,000. Ang hirap po, noong panahon na yon, parang ayoko na sumikat ang araw. Kasi baka biglang may pumunta at sabihin ganon, eto po, subpi na, hindi kayo nakakabayad ng utang nyo, puro interest. But I cried to God. Sabi ko, Lord, set me free in this bondage. Palayain niyo po ako. Ayoko pong mabatikan ang inyong pangalan. Naglilingkod sa Diyos, JIL, hindi makabayad ng utang. Iniiyak ko yun sa Lord. Gabi-gabi, umiiyak ako sa Panginoon. At dumating po yung pagkakataon na talagang may nagpunta na sa bahay. At sabing ganon, hindi niyo po ba talaga mababayaran yung principal? Sabi ko, hindi po talaga. Pero nananalangin po ako sa Diyos
na matapos na yung utang na iyan. Kaya sabi po sa akin, nung from collection department, ay pumunta po kayo sa opisina, magbayad po kayo. Talagang nanginginig yung buong katawan ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya nung umalis yung tao, lumuhod ako sa Diyos. Lord, you know me, you know all things about me. Hindi ko kayang bayaran yung utang na yan. Kaya inilalahad ko sa'yo, ikaw lang makakatulong sa akin. Kaya kinamande yan, pumunta po ako dun sa bangko. Tinanong ako, tinignan po yung aking passbook. Kinuha. Habang tinitignan po nila, nagpe-pray talaga ako in the spirit. I do my battle in prayer that time. I call to God of heaven, who made me, who made everything that I have in this life. Sabi ko, Lord, ikaw lang magpapalaya sa akin dito. Tapos bumabalik na po yung kumausap sa akin. Sabi niya, eto na po, ma'am. Binuksan ko po yung passbook. Naiyak ako eh. Kasi ang nakalagay sa passbook na 250,000, fully paid. Fully paid. Sabi ko, Lord, wala na akong utang. Malaya na ako. Malaya ako na makakapangaral ng iyong salita. Kaya paano kung tatalikuran ng paglilingkod sa Diyos na napapatunayan ko, totoo ang Diyos na nasa kalangitan, sumasagot ng panalangin, dumidinig sa bawat iyak ng puso. Hindi dahil ako'y mabuti, nagkakasala rin ako. May mga kahinaan at pagkukulang, pero ang isang katotohanan, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Palakpak nga po para sa kabutihan ng Diyos. Kaya God command us to call to Him. God command us. May pinagdadaanan ka ba sa panahon na ito? God command us to call to Him. Gusto mo ba ng katagumpayan? Nanggagaling sa Diyos ang katagumpayan? Pagka tayo totoong lumalapit sa Kanya without pretense, di ba, hindi tayo nagpapakitang tao lang o kaya nagkukunwari lang. Galit ang Diyos sa mga mapagkunwari. Kaya sana po nung pumunta tayo sa lugar na ito, Lord, I want to hear from you. I want to hear your message this morning. At naniniwala ako, higit sa inyong expectancy, ang gagawing pagkatagpo ng Diyos sa inyong mga buhay. Kaya God command us to call. Call to me. Ang sabi ng Panginoon, this is not a suggestion, invitation, or recommendation. It is a divine mandate. God command us to call to Him. Bakit? Bakit tayo tinuturuan, inuutusan ng Diyos, ng Kanyang salita na tumawag sa Kanya? Kasi may kasunod, yung verse, Jeremiah 33:3, and I will show you great and mighty things. Great and mighty things. So many great and mighty things ang ginawa po ng Diyos sa aking buhay. At isa sa pangako ko sa Panginoon, Lord, habang itinatayo mo ako sa bawat pulpito na pagtatayuan mo sa akin, I will testify your goodness in my life. And indeed, God is good. Yan pong babae na naka-black, na malapit po kay Pastora Annie, she is a miracle. She is a miracle. Si Sister Blessed Gravador. Kasi po nung ipinanganak po yan ay 8 months. At sabi ng doktor sa aking asawa, 55% para mabuhay. 5%. But I quote the Word of God. Lord, sinabi mo sa iyong salita sa Biblia, ang anak ay regalo ng Diyos sa bawat mag-asawa. Panginoon, kung ang batang ito ay kukunin mo agad, paano kung mapapatunayan na ikaw ay tapat sa iyong mga salita? Kaya yung 5% na bata para mabuhay that time, walang incubator sa Santa Maria that time na pwedeng paglagyan sa kanya. Pero ang Diyos may incubator na nakahanda para sa batang ito.
Kaya ngayon po, ang batang ito ay naglilingkod na rin sa Panginoon sa JIL San Gabriel. Siya po ang extension coordinator. Indeed, God is so good. God does not hear unrepentant sinner. Praise God. Kaya God command us to call next. Calling in prayer is the creature's submission to the Creator's authority. Prayer is the children's obedience to the Father's command. Prayer is the servant's devotion to the Master's pleasure. Kaya kaluguran po ng Diyos pag tayo tumatawag at lumalapit sa Kanya. Di po ba, meron po ba dito na mga anak o kaya meron ng mga apo? Pag tinatawag ng inyong apo ang inyong mga pangalan, natutuwa po ba kayo? Kapag ang inyong anak ay nagsisimula ng magsalita at tinawag ka na, Dada, Mama, natutuwa po ba tayo? Hello, nandito pa po ba kayo? Amen. How much more ang Diyos pag tayo po ay tumatawag sa Kanya. Kaya Jeremiah 7:16, hindi lahat ng tumatawag ay pinapakinggan ng Diyos. Sinusuri ng Diyos ang motibo ng ating mga puso. Kaya ang sabi ng Jeremiah 7:16, as for you, do not pray for these people or lift up a cry or prayer for them and do not intercede for them, for I will not hear you. Minsan po naging revelation to ng Lord. Talagang nag-iiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, maawa ka naman dun sa tao. Kailangan po niya ang tulong mo. Kaawaan niyo po siya. Kung nagkasalaman po siya sa inyo, patawarin niyo po. And God is merciful God. Bagamat nakalagay ito sa salita ng Diyos, pero pwede tayo na mag-beg ng mercy ng Lord. At siya po ang kikilos sa ginagawa po nating pagtawag sa Kanya. But there are times when God will not listen. Kanino po ba hindi nakikinig ang Diyos? Kanino po? Ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi maikli ang kanyang kamay. Sabi po ng Isaiah 59:1 and 2, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi po tayo maabot. Hindi rin siya bingi para hindi mapakinggan ang ating mga panalangin. Pero ang ating mga kasalanan ang nagiging dahilan para hindi tayo maabot ng Diyos at hindi tayo mapakinggan. Hindi dahil bingi ang Diyos. It is because of our sins. Yun ang nagiging dahilan. At yun ang naging dahilan kung bakit ang tao ay nawalay sa ating Diyos. But, meron pong mabuting balita na sinasabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Ito yung lakas ng loob na meron ng bawat isa sa atin. Kapag tayo tumawag sa Diyos, tayo ay Kanyang pakikinggan. And this is the confidence we have in approaching God. Once we pray, He hears us. Kaya sabihin niyo po sa inyong mga katabi, baka natutulog na ho Narinig mo ba? Sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Pumalakpak po ang mga sasagutin ng Diyos. Kaya there is proof beyond the Bible and the cross that God answers prayer. Merong pruweba na pinapatunayan ng Biblia at ng krus na ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Alam niyo po kung sino ang pruweba? Ituro niyo po yung inyong mga sarili. It is you. It is me. It is you. Tayong lahat ay patunay na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Kaya yung miracle ay available po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya if you are a true Christian, you are living testimony that God answers prayer. Tayo po'y mga buhay na patotoo na ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Kaya kahit nakaupo po kayo ngayon, diyan sa inyong kinauupuan,
at meron kayo, yung isip nyo nagsasalita sa Panginoon, pinapakinggan na kayo ng Diyos. And once God hears our prayer, victory is sure. But it is always according to your faith. Kaya sabi po ng Panginoong Yesus, according to your faith, let it be done unto you. According to your faith. Lord, idinideklara ko, ang taong ito, may gagawin kang dakilang bagay sa aking buhay at gagawin po yon ng Diyos. Meron po akong pagkakataon na gusto kong sumakay ng eroplano pero hindi ko alam kung paano mangyayari kasi wala naman akong pambili ng ticket. Pero may nagsabi po sa akin sa isang conference, sabing ganon, ay sister, gusto mo makarating ng Israel? Sabi ko, kahit nga isang lako yung asawa ko, hindi ako makakarating dun eh. Baka hindi abutin ng 130,000. Yung gagawin kong pagsanla sa asawa ko, natawa po siya. Pero sabi niya, gusto mo ba? Mag-pray ka. Nag-pray ho ako. Sabi ni Pastora Kay, sasama ka ba? Lagi kong sagot sa kanya, ate, by faith. By faith. Hanggang sabi niya gano'n, naku po Evelyn, 1 linggo na lang, lalakad na patungong Israel, by faith ka pa rin? Sabi ko, yes ate, by faith. At ako po ay naimbitahan na magsalita sa JIL Santa Maria sa may Pure Gold. Pagbaba ko po ng stage, may nagtanong po sa akin, kasama po ba kayo pastora sa Israel? Sabi ko, kahit 1 lako po yung asawa ko hindi ako makakasama. Nagpapatawa po ako. Pero alam nyo, pagbaba ko na stage, sabi po nung babae na kumausap sa akin, bigay mo sa akin ang ATM number mo. Sabi ko, bakit po? Pasasamahin kita sa Israel. Pasasamahin kita. Sabi ko, totoo po ba? Hindi kayo nagbibiro? Kaya pauwi po ako ng Patag. Sabi ko, Lord, nangangarap ba ako? Makakapunta talaga ako ng Israel? God is good. Kasi hindi lang yung pamasahe ang binigay niya sa akin. Kung hindi pati pampasalubong, binigyan niya ako ng pambili. God is an answering God. Amen. Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Nililigtas ng Diyos lahat ng tumatawag sa Kanya. Kaya ito, yung hawakan po natin, JIL kay Pumbo, sa taon na ito, na meron tayong Diyos na sumasagot ng lahat ng uri ng panalangin at magpapakita ng mga dakilang bagay at mga himala sa ating mga buhay. Higit sa naranasan ko at ipinaranas ng Diyos ang kayang iparanas ng Diyos sa inyong mga buhay. Even life. Life comes from God. Meron po isang pamilya nagiiyakan kasi yung kanila pong nanay idiniklara ng doktor na wala na. Ikuha na raw ng pamburol. Kaya sabi po nung pamilya, sister, pag-pray mo naman yung nanay namin na makasama pa namin. Ang tanong ko lang sa kanila, may pananampalataya po ba kayo? Kaya pa siyang buhayin ng Diyos? Sabi, opo, gagawin po namin ang lahat. Sabi ko, hindi. Pananampalataya ang kailangan. Sabi, opo, nananampalataya kami na ang Diyos ay gumagawa ng himala. Sige po, mag-pray tayo. Nag-pray po kami. Nagulat kami. Pag-amen namin lahat. Sabi po nung nakahiga na talagang kulay, iba na yung kulay. Malamig na eh. Bumangon! Humingi ng pagkain. Sabi gano'n, nagugutom ako, pakainin niyo ako. Nag-iiyakan po yung mga anak. Bakit? Pag tumawag ka sa Diyos ng kalangitan, siya'y sumasagot ng panalangin at gumagawa ng himala at nagpapagaling sa mga may sakit. Kahit cancer. Marami na po akong nakita. Nung ipinag-pray, gumaling. Kaya lang nakakalungkot ay ito, kapag ka pinagaling na, nakakalimutan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, pagka hindi ka nagpatuloy sa iyong pananampalataya, kung isang demonyo lang nakakabayo sa iyo, 100. Bakit? Hindi napapayag si Satan na makabali ka pa sa presensya ng Diyos unless you decide. Kaya ang desisyon, wala sa katabi mo, wala sa asawa mo, ang desisyon nasa iyo.
kung mananampalataya ka ba sa Diyos na may likha sa buhay ng bawat isa sa atin, na may kakayanan na gumawa ng himala. Gusto ko pong mapakinggan ninyo, walang mahirap na bagay sa Diyos. When you have faith, the Lord will act upon your faith. Napatunayan ko po yan eh. Ilang taon na po ako na naglilingkod sa Panginoon, I enjoy supernatural from the Lord. I enjoy the miracles of God from everlasting to everlasting, from generation to generation. Dahil ang sabi po ng Hebrews, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung sunod-sunod ang ibinibigay ng Diyos na katagumpayan sa iyo, ay magpasalamat ka at kilalanin mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Kaya prayer is the womb of the Christian's new birth. Prayer is the strength of the Christian's new life. Kaya panalangin lang. Nung pandemic, na-experience nating lahat. Itama nyo lang po ako kung ako'y nagkakamali. Meron po ba nung pandemic hindi nag-pray? Meron ho ba? Nung pandemic, hindi talaga kayo nag-pray. O lahat po tayo nanalangin at tumawag sa Diyos. Kaya naging palasak yung Psalm 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall dwell under the shadow of the Almighty. Lahat napapanganlong sa Diyos, lahat tumatawag sa Diyos. Bakit? Delikado pag na-COVID ka eh. At meron po tayo ng mga kamanggagawa na akala namin uuwi na ng langit eh. Pero kagaya po ng team natin, pag tumawag ka sa Diyos, sumasagot ang Diyos. Nagpapakita ang Diyos ng mga himala. Pero nawa po sa buhay ng bawat isa sa atin, kapag pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kanyang kayang gawin, wag natin siyang makalimutan. Di po ba? Nawa po, yung mga pangako natin, wag mapako. Kung hindi, gawin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang lahat ng backup ng kalangitan ay ating mararanasan sa ating mga buhay. Ano man pong meron tayo sa panahon na ito, it is because of God's grace. Kaya dapat ipagpasalamat natin yon sa Panginoon. Ano man yung naabot natin sa buhay, it is God. It is God. It is God's grace. It is God's mercy towards us. Kaya sabi po ni William Carey, expect great things from God. Attempt great things for God. This is why you should pray about it. God is able to do great things. Kaya God is able to do great things. Jeremiah 32:27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Meron bang mahirap na bagay, Brother Lawrence? Di ba? Nung una, siguro natatakot ka na hawakan ng JIL kay Pumbo, pero ngayon, wala na yung takot. Kasi nakita mo how great is our God in this place. How God answers our prayers. Lalo na sa mga panahon na hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong sarili, may Diyos na magtatanggol sa'yo. Recently lang, naranasan ko po na kung ano-ano yung binabato, sabi ko, Lord, hindi ko kaya ipagtanggol ang sarili ko sa tao na ito. Hindi naman niya tatanggapin yung sasabihin ko sa kanya. But Lord, I will do my battle in prayer. Lumuhod ako sa Lord. Lumuhod ako sa presensya ng Panginoon at sabi ko po, I call heaven to fight for me. I call heaven to fight for me. And God did it. Tumahimik po yung nag-aakusa sa amin. Why? When God is for you, who can be against you? Batuhin ka man ng kung ano-ano, siraan ka man. Pag alam mo ang katatayuan mo sa harap ng Diyos, hindi ka dapat matakot. Tayuan mo kung ano ang totoo, ipaglaban mo kung ano yung tama, at makikita mo ang backup ng Diyos sasama sa iyo. Because it is written in God's Word and it is His promise.
The angels of the Lord encamps around those who fear Him. Pinapalibutan ng Diyos, ng kanyang mga anghel, ang mga tao na may banal na pagkatakot sa Kanya. Kaya I believe, lahat po ng naririto ngayon, na ikino-connect ninyo ang inyong sarili at ang inyong buhay sa Panginoon, the angels of the Lord will encamp around you. He will protect you. He will deliver you. Amen? Kaya nais ko po sa pagtatapos na ito, na sabihin sa buhay ng bawat isa sa inyo, merong Diyos na sumasagot ng panalangin. Kaya gusto ko po na magkaroon tayo ng prophetic gesture. Pwede po ba? Na sumulat po kayo ng mga prayer request. Okay? Meron po bang magpapamigay ng papel para makasulat kayo ng prayer request? Ang hingin nyo po, yung pinaka-mainam. Yung imposible na gagawin ng Diyos sa inyong buhay. At patunayan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos na siya ang Diyos na sumasagot sa panalangin. Praise. You write your prayer requests before the Lord, and we will call unto the Lord. Kaya habang iniintay po natin yung mga papel, ilang katanungan lang po, handa ka bang lumapit at magsuko ng buhay sa Diyos na lumikha sa iyo? Nais mo bang maranasan ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay? Para meron tayong pruweba, isulat niyo po yung inyong prayer request sa Lord. Kagalingan man po yan, gusto nyo pong makalaya sa pagkakautang, o maayos yung relationship mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong katrabaho, o meron kang hinihingi sa Panginoon sa panahon na ito, nakatagumpayan. Whatever. Kahit po mga bata, meron kayong prayer request, pwede nyo pong isulat. And this is the testament. Yan po yung magiging testamento na ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Na ang Diyos ay gagawa ng himala sa inyong sitwasyon. That the God of heaven will fight for you. Kung meron po tayong mga laban sa panahon na ito, sige po, sumulat lang po kayo habang inaawit po ang awit na nagsasabing, ikaw ang Diyos na sumasagot ng panalangin. Iyong nababati
does not hear unrepentant sinners. Hindi po pinapakinggan ng Diyos kapag unrepentant tayo sa mga kasalanan na nagawa natin. Pero ang sabi po ng Diyos, sa kabila ng ating mga kasalanan, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us in our unrighteous acts. In our unrighteousness. Kaya napakahalaga na marunong tayong magpakumbaba sa harap ng Panginoon at humingi po ng tawad. God does not hear selfish request. Pagka yung kahilingan natin, masyadong makasariling kahilingan, hindi po tayo magkakaroon ng assurance na ipagkakaloob yun ng Diyos sa ating mga buhay. And next, God does not hear doubt-filled petitions. Pag tayo nag-aalinlangan, kaya kailangan kasama ng paghingi natin ng tawad sa Kanyang harapan at pagtatanggal ng mga makasariling panalangin at pagsusuko ng mga pag-aalinlangan sa ating mga buhay. Andun po ang Diyos. He is merciful na tayo po ay patatawarin sa ating mga kasalanan at pakikinggan ang ating mga panalangin. Kaya tinuturuan niya tayong tumawag sa Kanya. Maaari po ba na sa oras na ito, praise the Lord, mayroon pong mga boxes na umiikot, pwede niyo po ilagay dyan ang inyong mga prayer request. At magkakaroon po tayo ng pananalangin para sa ating mga prayer request this morning. Tumayo po tayong lahat. At manalangin po tayo sa Panginoon. Napakahalaga po ng panalangin na ito. And let us be in the presence of the Lord with all respect and love in His presence. Dahil naniniwala po tayo kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa Kanyang pangalan, Siya'y naroon sa ating kalagitnaan. At kinikilala natin yon. Sabihin po natin, Amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala ko po na ako ay hindi pagganap. Kailangan ko ng paglilinis mo sa aking buhay. Kaya lumalapit ako sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Inihihingi ko po ng tawad lahat ng aking nagawang kasalanan mula pa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko po ang mga ito. Hugasan mo po ako ng makapangyarihan mong dugo, Panginoong Hesukristo, na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Ipinapahayag ng aking labi na ikaw ang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Tumubos sa aking buhay mula sa kasalanan. At nais ko po kasabay ng pagpapatawad ninyo sa aking mga kasalanan ay ibalabal niyo po sa akin ang damit ng inyong katwiran at kabanalan. At tulungan niyo po ako na lumakad sa gitna lamang ng inyong kalooban. Na pag ako ay tumawag sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ako'y iyong pakikinggan. At paghihimalaan at gagawa ka ng mga dakilang bagay mula sa araw na ito sa aking buhay. Nananampalataya po ako sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Panginoong Hesukristo, sa kalagitnaan ng pagtitipon na ito, ipinapahayag ko at pinananampalatayanan ng aking puso na ikaw ang aking Panginoon, manggagamot, tagapagligtas, manunubos, tagapagkaloob ng lahat ng kakailanganin ko sa buhay na ito. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoon.